Mapayapa, ngunit matuwid, at may paninindigan, hindi natatakot. Hindi tayo manggugulo. Hindi tayo magwawasak ng mga properties. To express our disgust, ipakita po natin ang ating galit. People, where pa na ba? Maayong gabi, Visayas o Mindanao. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Pilipinas. Magandang gabi ho sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW saan man panig ng mundo. Magandang gabi po sa lahat ng mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Team Replay, magandang gabi. Magandang gabi po nandyan sa mga comment section at maraming salamat po sa mga patuloy na pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Maraming salamat po sa mga nagpakulay. Teresa Batagas, 5621. Excuse me po, i-awards. Yossi Sibukawa, Lovelyn Sibukawa, maraming salamat po sa inyo. Nasamid ako, pambihira. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kabisdak. Marami na po kasing nagsasabi na ano ba ang gagawin ng maraming Pilipino sa issue ng korupsyon ngayon. Under Marcos admin, nalaganap na ho talaga, harap-harapan, garapala na. At marami na pong mga mambabatas at nasangkot dito sa maanumalyang flood control projects. Hindi lang flood control projects ang maanumalya, kundi marami pang iba. Ito na, magiging next na kaya ang Pilipinas sa Nepal, Indonesia, Bangladesh, South Korea, France? Meron na pong tatayong na mga leader para po sa mga kilos protesta. Paalaban po sa korupsyon under Marcos admin. Ito na. EDSA people, where pa si Siklab na nga ba? Magpinsang Marcos Romualdez, kakalusin na. Ayon po kay Atty. Ferdinand Topacio, lumabas na di umano ang mga Pilipino sa kalsada at mag-ingay. Ayon naman sa kumpare ni Tambaloslos, si Marcos, di umano ang mastermind ng lahat ng korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Nako, ito ano papaping. Ito na nga ho ang sinasabi ko. Labas na daw. Sabi po ng mga abogado, maganda po to kasi mga abogado yung mangunguna sa mga pagkilos laban po sa mga kurakot sa gobyernong Pilipinas. Pakinggan po agad natin si Atty. Ferdinand Topacio. Narito po. Ano lamang po magagawa ng taong bayan? We should take it upon ourselves that through People's Initiative and organized groups, not only to discuss this, not only to try to see where the blame lies, but to take action, to express our disgust. Ipakita po natin ang ating galit kasi nagtataka po ako Bilyon-bilyon ito sa Indonesia. 150,000 pesos lang more or less ang pinag-uusapan ng kagulo natin. $3,000. Yung mga mambabatas, nagbigay ng housing allowance. Ganun ang reaksyon. Hindi ko po sinasabing manggulo tayo, manunog tayo, mambato tayo. So, mga kasama, kapag nakita nyo si speaker sa mall o naglalakad sa kali, huwag nyo pong babatuhin, huwag nyo duduraan, huwag nyo hahagisan ng bote ng mineral water, huwag nyo bumurahin, huwag po. Huwag. Hindi po tama yon. Ipakita lang natin ang galit natin sa pamamagitan ng we talk about this, we'll evaluate the information nang hindi filtered through the eyes of those who are complicit at ipakita natin sa kalye. Hindi po masamang manawagan na tayo ay pumunta sa lansangan sapagkat yan po ay isang karapatan na ginagarantiya ng ating saligang batas. The right of the people to peaceably assemble to petition the government for redress of grievances. So, yan po. Wala po mangyayari sa social media. Nananawagan po ako sa ating mga kababayan. The day of the keyboard warrior is over. Wala po. Ang social media hindi magmamarsya. Yung post ninyo ay hindi magdadala ng placard. Yung mga tweet ninyo ay hindi sisigaw para sa hustisya. Wala pong mangyayari sa social media. We have to be out there on the streets to show our anger, to show our disgust within the bounds of the law para makinig po sila. Kasi ang nangyayari po, they are getting away with it. Nakikita nila, yung mga Pilipino naman, parang kalabaw yan Masaysoso yan, maingay lang yan ngayon.
Magpo-post lang yan sa social media, sa mga group chat. Pagkatapos, tapos na. Wala namang gagawin yan. Will we prove them right? Or will we show that we are disgusted by this? This is the mother of all scandals. Etong pinakamalaking public fund scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. And what are we doing? Nothing. Nagtatayo tayo sa mga smartphones, sa mga laptops natin. Ayaw natin umalis sa mga aircon na mga gusali natin para ipakita ang ating galit. Wala po mangyayari. We might as well forget the future of this country kung hindi tayo kikilos. Never mind. Let's write it off. We will go the way of Bangladesh na isang step na lang Bangladesh na tayo sa mga rankings. So either we act now, the time to act is now, or never act at all and just let our country sink into the quagmire. Yun po ang choice natin. Wala na po tayong ibang choice ngayon. It is now or never. Grabe no, matindi yung mga sinasabi ni Atty. Ferdinand Topacio. Magalit tayo. Wala na, hindi na daw uso yung keyboard warriors ngayon. Lumabas na po kayo. Ayan na. Ang bigat ng mga sinasabi po. Abogado na yan ha. Oh. Tuloy po natin mga kabisdak. Galit na galit. Oh, ito pa oh. Mga kababayan, ako po, alam na alam ko, kasi kumpari kong buo si Martin, kumpari kong buo si Saldico. Agoy. Alam ko silang dalawa. Hindi pwede i-deny ni Martin na wala siyang kinalaman kay Saldico. Hindi ko lang sasabihin ngayon at a proper forum, sasabihin ko lahat ang naririnig ko sa mga usapan nila. Ang mga personal witness na hindi pwedeng i-deny ni Martin na si Saldico tao-tao lamang niya. Walang gagawin si Saldico kung walang pahintulot kay Martin Romualdez. Sakto. And I will say that with evidence in due time. Mayroon po akong mga nilapit na mga congressmen na humingi at sasabihin ko po yon later on. So, yun lang po. Pero nasaktan po ang damdamin ko nung nangyari sa Senado. Kasi may mga traidor. Itong 2 bilyar, napaka-traidor nito. Nako. Alam mo, laking tiwala ko dyan kay Manny Villar at kay Cynthia Villar. Noong una pa lamang, mga kababayan, noong 1998, nung tumakbo si Villar, walang-wala yan. Bankrupt na yung kumpanya niya. Pero tinulungan namin maging speaker, nagbigay siya ng 100 million kay ERA as contribution. Dapat si Bibit Duabit ang maging chairman ng Committee on Appropriation. Pero hindi, si Bibit Duabit sana ang gustong ni ERAP na speaker dahil magkaibigan sila. Pero nakapag-contribute si Villar at doon nabuhayan ang kanyang negosyo. Pero dito, tinulungan ito si Camille Villar ni Sara Duterte. Pero ano ang kapalit? Dahil sa kanilang kabulastugan ng kanilang mga negosyo, yung price ano ba yan? Yung water, yung inimbestiga sila ngayon ng SEC at ang stock exchange. Kaya bumigay, iniwanan ang grupo ng unity nila doon sa Senate, pinamunuhan ni Senate President Escudero at tinanggal si Marcoleta. At ang ilalagay daw, yung pinapatanggal namin dahil sa kabulastugan, pag mamimili umano ng mga testigo para patistify sa mga hearing, yung si Hontivirus. So, kung hindi man yan, kung si Ping Lacson, wala tayong problema. Pero kung ibang klaseng tao ang ilalagay dyan, walang kredibilidad, lalong mababaon ang ating bansa. Mga kaibigan, ito lang masasabi ko. Sila lahat ay nagsasabi na, si Marcos ang may pausimuno nitong pag-discover nitong flood control mess, flood control corruption. Mga kababayan, huwag po tayong maniwala. Si Marcos ang mastermind sa lahat.
mga kababayan. Nako, ito na. Since 2023, kung hindi siya bobo at hindi siya stupido, paano nakalusot yung flood control projects, flood control funds in 2023? Sinasabi na ni Chanco, 2.5 billion lamang. Or ilan lang ang bilyon. Pero umakyat. Hindi ba napapansin ni Marcos yan, pare? 2024, pinalusot na naman niya. Tapos bigla siyang nagsasabi sa publiko, 5,500 flood control projects, palakpakan lahat. Tapos after 1 week, ang Diyos pinakita sa kanya, Marcos, nagsinungaling ka, walang flood control projects. So, he signed all these General Appropriations Act knowing that there were billions appropriated in funds. And yet, pinalusot niya. In 2025, ni-raise na yung mga blanco doon sa BICAM. And yet, pinirmahan pa rin niya. So, may pera kaya na malustay? Kung hindi, sa kabubuan ni Marcos, napirmahan niya yung General Appropriations Act. Correct. Ito pa lang ang sasabihin ko ngayon, ba't marami pa? Kaya nga po, nananawagan kami. Hindi lang ito ang rally na sinasalihan na namin. This is the time now that we will legally ask every citizen na magkaisa po tayo. I-denounce natin itong kabulastugan ng lahat na nangyayari sa ating bansa. Mamumuno daw siya sa grupo ng ASEAN. Ano naman kakayahan niya? Sabi ni Inday Sara, 10 a.m. pa lang, umiinom na ng whiskey. Ano naman ipaglalaki natin sa isang presidente na ganyan? So yun po, mga kababayan, magkaisa po tayo lahat at atin ipakita sa buong bansa na tayo ay hindi na pwede na unahan na tayo po ng Indonesia. Yun lang po ang masasabi po ngayon. Ngayong umaga. Mukhang mabibigat yung mga binibitawan nilang salita. Bubo si Marcos. Mastermind. Naunahan na tayo ng Indonesia. Ibig sabihin, matatapang mga Indonesia pala kaysa atin. Oh. Magkaisa daw. Ito, tuloy po natin mga kabisdak. Sa totoo lang po, ay hindi po united. Maraming ang puso nila at diwa ay lalabanan yung korupsyon, lalabanan yung pang-aapi sa mga Duterte. Pero kung sa ano pa yan, isang konsyerto, mukhang walang conductor. Ang daming vloggers, iba-iba ang sinasabi, pero isa lang yung direksyon against the government. Ang daming mga taong bayan, isa lang yung direksyon sa puso nila, pero hindi nakakaisa. Correct. So, I call upon each and everyone na let us try to avoid conflicts and be as one. Correct, eksakto. And we will have one direction. Alam mo, sa totoo lang po, akala ko noong unang napakalaki na rally sa Maisog sa Davao City na nandoon pa ang ating Pangulo. Akala ko, yun na yun ang hahatak sa atin. I was very much elated na ang Pangulo natin dati, si Duterte, siya ang namuno doon. Pero something happened along the way. There were traitors along the way. Kaya wala pong nangyari. Pero ito, this is a new beginning. How do we call this now? People's Congress. I hope tayo nandito, hihikayatin natin ang bawat nook and corner, bawat vlogger, bawat taong bayan magkaisa. Remember, during the time of the dictatorship, ng panahon ni Marcos Sr., ang tagal po natin, it has been a very long gestation until we had people power. Ganun na ganun ang like father, like son. We are now in the same, except that there is no declaration of martial law. Pero there is silent martial law that's going on. Nung rally lang natin nung Maisog, hindi tayo pinaparally. Every time, mayroong mayor, mayroong na guguluhin tayo. Ngayon, let us be united. Kung ang taong bayan noong panahon ni Cory Aquino, pinatay si Ninoy,
nagkaroon ng election, dinaya si Cory. Pareho ang ating views ngayon. So, if we were able to do that in the past, there is no reason why we should not be able to do it now. So, yun lang po panawagan ko sa bawat isang Pilipino. Magkaisa po tayo. Alisin natin yung diferensya sa bawat isa, difference of opinion. There is only one goal, to fight against incompetence, against stupidity of this government, and most of all, even if they are stupid, it does not prevent them to make so much money for themselves. Yun lang po ang masasabi ko. Ayan po, maliwanag po yung mensahe ni Congressman din to, attorney din po ito, Jing Paras, magkaisa. Kasi minsan talagang magkaiba ho yung ano natin na ginagawa. Rally dito, ibang ginagawa, iba rin yung ginagawa. Sana magkaisa na lang kung ano po yung direksyon. Ganun din naman Mas maganda kasi sama-sama, mas malakas kaysa magsusulo, mag-iiba ng landas, wala rin yan, useless. Sana, yung mga ibang mga Duterte diehard supporters, mga Pilipino, na po natin na isipin na kanya-kanya tayo, isipin po natin, magkaisa tayo. Kasi kailangan po yan magkaisa. Pag hindi po magkakaisa ang lahat ng mga Pilipino, wala pong mangyayari sa mga ipinaglalaban ng bawat isa na labanan ang korupsyon, laban sa gobyernong Marcos. Iisa lang naman ang patutunguhan natin Bakit ayaw na lang natin magkaisa sa iisang bangka para pag nagsagwan tayo, mas mabilis at mas madali, matulin ang ating paglalakbay papunta sa katotohanan, papunta sa ating inaasam na kapayapaan at dapat managot ang taong managot sa lahat na nangyayari sa bansang ito. Gaya po dyan sa Nepal, di ba nagkaisa sila? Indonesia, nagkaisa sila. Bangladesh, ito na naman ngayon, bago France, Diyos ko. Kailangan din natin magkaisa. Pakinggan natin si Ka-Eric, ang tapang So brief, mga kababayan. Rinding-rindi na po ang sambayan ng Pilipino. Ang mga mamamayan ay naggagalit at naghahanap ng pamamaraan kung papaano po sila magkaroon ng oportunidad na sila ay makapanindigan at makapagpapahayag. Malinaw po ang problema ng punot dulo, ang punong kriminal na inaakusa po ng sambayan ng Pilipino ay si Marcos at si Romualdez. Ano pa man po ang investigasyon na gagawin sa Senate Blue Ribbon Committee, makailang ulit na magpapalit ng chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee at pati na ang cover-up Sarsuela doon po sa, thank you Attorney Jimmy Bundok, doon po sa House of Representatives na pinamumunuan ng ex-komunista na si Terry Ridon na nai-involve sa maraming kaso ng korupsyon at sinipa din ng Communist Party of the Philippines at ni Pangulong Duterte. Wala pong patutunguhan ito kung hindi matutumbok ang tamang punot dulo ng pinakakriminal na tinatawag nating monumental restoration of plunder and corruption. At walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. Icing in the cake lang po kung ang pag-uusapan ng flood control projects kung ikukumpara sa pattern of systematic restoration of plunder. Number one, wala na pong balita ang Maharlika Discarding Fund. 500 billion pesos, 50 billion galing sa Land Bank, 125 billion or 75 billion galing sa Development Bank of the Philippines, and no less than the International Monetary Fund. And ang nagsasabi na ibalik yan sapagkat yan ay para sa suporta ng mga maliliit na sektor ng lipunang Pilipino. Hindi na ibabalik. Wala pong balita ngayon at parang kinalimutan natin na ang authorized si Recto at si Marcos upang kulimbatin ang PhilHealth. Ang sinasabi nila 60 billion lang nakuha, pero ngayon even the Secretary of Health does not know saan napunta ang 89.5 billion sa PhilHealth. Yan ay lantarang pagnanakaw na ipinatupad nila Marcos at nila Recto at ng kanyang gabinete. Bakit natin hindi yan bubuksan? Hindi lamang ang flood control project. Ang pangatlo, hindi nila inaamin, pero ito ay public knowledge, 25 kilograms of gold reserve. 25,000 kilograms of gold reserve amounting to 129 billion pesos. No report, no transparent update about this. So malinaw po na ang monumental restoration of plunder and corruption, ang arkitekto at punot dulo sa kriminal na pananagutan ay si Marcos at si Romualdez. He cannot feign innocence. At ang malungkot nito, nadadala sa PR gimmick ni Marcos. Paiyak-iyak, pailing-iling, paikot-ikot, paimbestiga-imbestiga, at pag
Pangiwi-ngiwi. Pangiwi-ngiwi. Sabi ni Atty. Topacio, these are all gimmick. And even ang kudita sa Senado kahapon with Sandro Marcos in the vicinity of the Senate is an indicator na gusto ni Marcos at nila Romualdez i-recapture, gawin nilang tame and control ang Senado, not just because about the cover-up and the exoneration of Marcos, but strategically in long term, nakikita ng taong bayan ang kanilang direksyon ay tanggalin si Sara Duterte kung hindi ngayong taon, next year, by virtue of another impeachment proceedings na gusto nilang gawin. With the Senate right now, at the hands of Tito Soto and the rest, kulang na lang sila ng isa para magkaroon ng 16 number of conviction against Sara Duterte. Everything can happen right now. At isisisi nila ito sa mga Duterte ang lahat. Kaya po ang taong bayan pagod na sa ganitong uri ng diskarte. Papanagutin at ipapanawagan ng sambayan ng Pilipino sa darating na People's Congress in the days to come ang paghahatol at paghuhukom sa huling banda at huling daloy ng kasaysayan, taong bayan po ang hahatol sa kanila. Grabe, ang tapang ni Ka-Eric, no? Maganda ho talaga sila maglilid. Ayan na po, meron na pong tatayo para sa bayan. Kulang na lang kayo. Mga abogado pa, tuloy, Ito, Duterte yot. Solution, hindi ko alam yung solution. Solution ito ng lahat ng Pilipino. Pero on the side of the Duterte Youth Party List, ang masabi namin, yung kinakaharap namin, di ba? Saan kayo nakakita na ang mga Pilipino winawalang ya at tuwing 3 taon nagkakaroon ng pagkakataon lumaban tayo through pagboto, di ba? Ang Duterte Youth Party List po ay nanalo ng 2.3 million na boto. Number 1 na ibinoto ng mga pulis at sundalo sa local absentee voting. Number 1 na ibinoto ng mga OFW sa buong mundo. Lampas 60 countries, number 1 po ang Duterte Youth Party List mula Amerika, Inglaterra, Israel, South Korea, lahat na. Pagdating dito, talo sa COMELEC. Saan kayo nakakita ng ganon? Kaya nga sinasabi ko, dati ang ninanakaw lang pera, ngayon pati pala boto ninanakaw na. Paano yun sa 2028? Pag naipanalo natin si Pangulong Sara Duterte, biglang idedeklara lang ng COMELEC na merong pending na kaso and everything and kahit ano pang technicalities, di ba? Kaya nga po, finailan namin sa Korte Suprema nung isang araw ang COMELEC dahil talagang winawalang yan nila ang soberanya, ang demokrasya, ang pagboto ng sambayan ng Pilipino. Masabi ko sa inyo, dapat nandun kami sa Kongreso, 3, nakikipaglaban. Bakit nakikipaglaban? Sa 3 taon na ito ng Kongreso ng Pilipinas, mula 2022 to 2025, kaisa-isa lang doon na kinatawan ng sambayan ng Pilipino, sa 300 na kongresista, ang nagpapanukala ibalik ang death penalty para sa mga plunderer, kurakot at ghost projects. Isa lang, ang inyong Duterte Youth Party List lang. Masabi ko nga sa inyo, napakaraming party list at kongresista, meron doon fake citizenship na proklama. Meron doon ginahasa yung miyembro nila na proklama. Meron ang daming kaso ng plunder at corruption na proklama. Kami pa, ang hindi na proklama. Kung sino ba yung kaisa-isang nagpapanukala ng death penalty para sa mga plunderer, kurakot at may ghost projects. Kami pa, nakasuhan ng terorismo. Alam nyo ba yun? Yung isang kaso namin, promoting violence, tantamount to mass murder, ang nagkaso mga makakaliwang grupo na nilalabanan namin, mga kaalyado ng mga teroristang NPA. At yun ang kinatigan ng inyong COMELEC. Kaya nga po, kami po, kaya kasama po si Atty. Topacio, nag-file po sa Korte Suprema para po ma-resolve agad yun. Kasi kami naniniwala sa independence ng Korte Suprema kung kaya nilang ideklara na yung 200 na kongresista ay unconstitutional lang ginawa kay Vice President Sara Duterte. Paano pa? Yung kakaunting COMELEC commissioner na talagang binaluktot na ang boto ng taong bayan. Kaya kami po sa Duterte Youth Party List ay talagang sumusuporta sa ating samahan ngayon sa panawagan ng reforma at pagbabago. Alam nyo, huli ko na lang masabi sa inyo, sa Indonesia nga, tinaas lang ng mga kongresista yung kanilang sweldo, benefits ng 100 to 200,000 pesos.
Nagwala na yung mga Indonesian, sinunog na yung Kongreso, lahat ng luxury cars na lumalabas sa Kongreso, pinaghahataw, sinusunog yung mga mansyon. Hindi naman natin sinasabing manunog at magwala tayo. Pero yung klase ng galit at pananagutan dapat ng mga politiko dito sa bansa, ito 100,000 piso lang. Dito hindi nga 100 milyon eh. Bilyon-bilyon. Pag pinagsama mo, trilyon na kada taon ang nawawala. Sa ibang bansa, pag pumunta ka, kunyari South Korea, 24 ang MRT system. Hindi mo kailangan pumila ng matagal, hindi mo kailangan maghirap sa karsada. Dito, tatatlo. May baha pa, yung pila na napakahaba, flooded pa pag umulan. Bakit natin pinagtsatsagaan yun? Bakit hindi natin pinapanagot ang mga nakaupong leader? Tsaka magtataka kayo, bakit ngayon lang nalalaman yan? Ang Office of the President, 4 billion a year. Ang confidential funds, intelligence funds. Correct. So, naka 12 billion na siya. Hindi pa rin niya masabi kung sino yung mga kasamahan niyang politiko na talagang kasali doon. Saan ginagamit yung confidential funds na yun ng Pangulo? Dapat alam na niya yun. Tayo nga alam natin na kurakot yung DPWH eh. Correct. Tayo nga alam natin na kurakot yung iba yung congressman at gobernador at mayor eh. Bakit yung mismong may ponto para malaman yun, hindi alam. Yun lang po ang ating masabi ngayong araw na ito. Grabe, ang sarap pakinggan tong mga tunaw. Pag nandun na sa rally, ang sarap panoorin. Talagang tunay. Yung mga isinisigaw, may karga talaga mga kabisdak. Oh, tuloy natin. Guys, contribute whatever voice I may have in this society to my fellow PDP Laban members and officers, no? Alam ko po yung taong bayan ay hindi na po nasisiyahan. Correct. Alam ko rin po na marami po sa atin ay ayaw nang makialam dahil sa kailangan nila magtrabaho, wala na silang oras para po sa ating bayan. Alam ko na ginugugol nila ang kanilang oras para lamang kumita, para meron silang pagkain kinabukasan. Pero tayo po ay Pilipino. Tandaan po natin si Jose Rizal, doon po sa kanyang libro, The Philippines a Century Hence. Ang sabi niya, the free press daw, as well as free speech, will keep the government be informed of the opinion of the people. Correct. So kailangan po tayo magsalita. Kailangan po natin ipaalam sa gobyerno na hindi na po tayo masaya. Kailangan po may managot. Ano na po ang mangyayari doon sa mga bilyones, trilyones na pera na nawawala at napupunta sa ilang tao lamang? Kung wala tayong gagawin, ano na po ang mangyayari sa ating bansa? Wala na. Ano na po ang mangyayari sa ating mga anak? Isa lang po ang bansa na binigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Kailangan po natin itong protektahan. Kung hindi tayo gagawa para sa ikabubuti ng ating bayan, sino po ang gagawa nito? Kaya nga po, let us exercise our freedom. Ito po, Article 3, Section 4 ng 1987 Constitution, nakasaad naman na yung ating karapatang magsalita at magpetisyon sa gobyerno for redress of grievances ay protected naman. Sa 1973 Constitution, Article 4 po ito. Article 3, Section 1 under the 1935 Constitution. And doon po sa ating history, protected po ito, maging sa Jones Act, maging noong pang 1902, noong na-create po yung pag-control ng mga Amerikano dito. Kaya nga po, magsalita tayo, ipaalam natin sa ating mga lideres na hindi na po tayo masaya. Correct. Nasa kamay po natin ang ating kinabukasan. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Kaya ipaalam natin sa gobyerno, tama na po, grabe na ang korupsyon. Magsalita tayo, let us work for what is for our country, what is the best for our country. Maraming salamat po, Attorney Israelito Bobetorion po. Nako, magandang laban to. Puro mga abogado ang sisigaw at makikita mo sa entablado.
rally laban po sa mga buaya. Ewan ko lang kaya kung ang mga Pilipino ay natuwa pa rin ba sa nangyayari sa bansang ito? Diyos ko, magising na tayo, tama na ho yung pagtitiis. Grabe na po yung ginawa ng mga buhaya sa kaban ng bayan. Ang tatanga naman natin kung ganoon. Kailangan ng kumilos, kailangan ng lumabas, kailangan na magingay. Mas maganda ho yung nasa kalsada, sumisigaw kami, naranasan na namin yan eh. Sana yung mga kasamahan namin noon na hindi pa lumabas sa kalsada, mga Duterte supporters, lumabas ho kayo. Sabi nga ho ni Attorney Ferdinand Topacio, magalit kayo. Bakit ba parang binibilatan lang tayo ng mga buhaya eh? Pangurakot sila ng pangurakot, ginagawa nila. Hindi tayo nagre-react eh. Hindi tayo nag-iingay, hindi tayo lumalabas. Merong nag-iingay, merong lumalabas, pero hindi po yan totoong makabayan. Sila ay makabayad, mga anak tuta, mga anak kambing. Sabihin, pag makabayan sila, nagmamahal daw sila sa bayan, hindi nga ho sila nagmamahal sa bayan. Sila ang nagpapabagsak sa bayan. Mga bayaran ang mga yan. Yun, lumalabas ngayon. Pero wala, mima lang, mga bayaran ni Tambaloslos. Kaya tayo mga Pilipino, na nakakaintindi po tayo kung ano ang nangyayari sa ating bansa, putya, magtulungan tayo, magkaisa tayo eh. O ito, labanan natin ng mga kurakot, pakinggan natin si Attorney Jimmy Bundok. Ito, linawin na po natin. Hindi po ito isang panawagan para mag-aklas o gumawa ng gulo. But we are here to answer a question. Correct. And the question is this: what will it take? That's the question. What does it take for the people to reclaim their lost power over governance, over bad governance? Ang problema po natin, bibilisan ko lang, marami pong magsasalita. Ang problema po natin ay baha. No? Correct. At hindi lang po ito yung baha na flood control, tubig. Ang problema po natin, binabaha po tayo ng mga issue. Yung mga issue po are designed para sunod-sunurin tayo. At kapag tayo po ay completely inundated ng mga issue, hindi na po natin masolusyonan. Isa pong mabilis na halimbawa, bago ako magpasa ng mikropono, when we are making gains, akala natin ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta ay making gains, siya ay papalitan. Tama po ba? So, it is the nature of this quick na pagsampa ng mga issue sa atin na hindi tayo nakakahanap ng solusyon. Therefore, what is the People's Congress? Ang PDP po is acting in a very inclusive capacity. Hindi po ito party lang namin, kundi ito po ay panawagan upang pagsama-samahin na po natin sa wakas ang ating boses. Correct. To specifically address kung ano po ba talaga gagawin natin dito sa mga revelation. Puro po tayo revelation, no? Puro revelation sa Congress, puro ganito, puro ganyan. Dati po, akala natin, matutumbok na natin yung problema sa eleksyon. Akala natin, matutumbok na. Eh, may bagong issue. We are inundated. Binabaha tayo ng issue. At sadya po na pag malapit na, meron na namang bagong bagyo. So what do we do? That is the question that we are actually propounding to you, our countrymen. Ano po ba ang gagawin natin? It's not a challenge. It is a real question. Ano po ba ang gusto niyong gawin? Because the PDP is willing to facilitate. Hindi head. We're willing to facilitate whatever peaceful mass action that the Congress, the People's Congress will decide. Parang yung punto dyan ni Attorney Jimmy Bundok, pag may issue na malapit na matumbok, malapit na matapos, ginagawa, merong diversionary tactics itong mga kawatan sa gobyerno, pangtapal. Kung gumawa ka ng issue, tapunan natin yan, no? Pakawalan na naman. Tawag dyan diversionary tactics. Para hindi na hindi na matumbok ang totoong pangyayari, kagaya sa Senate Blue Ribbon Committee. Bigla-bigla lang nagka-issue, hindi man talagang tindi ni Tambaloslos. Itong magpinsa na kangiwi ang panga, budlat ang tiyan, pati mata budlat. Diyos ko, ang galing nila mandaya. Ang tawag nga dyan, budol-budol, scammer, pambihira. Tuloy po natin. Pakinggan natin yung taga Cebu. Magandang umaga, bayan. Maayong buntag,
mga kaisuunan. Good morning. I came from Cebu. I only have few hours sleep because I love as my partner to my right. I love my country. I wish to see the spirit of heroism, nationalism, patriotism, really in the real sense. I have a 5-year-old son. What could I tell if it is not today, if it is not us, including all of you in media, even the waiters here, dada ng dada, wala namang ginagawa. I've been into this. This is not new to me. Precisely, freedom movement last August 21 occurred, and I joined to be counted. And I am here to be counted. This is jokingly personal computer, but this is People's Congress. Being a lawyer, we know too well. It's the people. It is us. Greater good for the greater number. General welfare. Vox populi. Salus populi is suprema lex. I am not for the advocacy, paasa ng boses or what not. Let's walk the talk. Let's walk the talk. If it is now, if it is not now, when? If it is not us, who? I am ready to be roasted, grilled. Though I have still 2 minutes, but I do not want to spend it. Difference. Meron pa akong 2 minutes, but I'd rather bring it to question and answer. And I am ready in behalf of PDP Laban as Vice President for the Visayas 6, 7, and 8, and even Negros, and whatever. Thank you very much. Good morning. Thank you, thank you. Tumaganda to, talagang pumapapil na, tumatayo na po dito ang PDP Laban. Ako, yung history pa naman ng PDP Laban, malaki yung papel nila, yung pagpapatalsik sa Marcos Sr. It's a people power revolution. Malaki ang papel ng PDP Laban. Okay to, dugong Bisaya kay Rama. Pakinggan natin naman dito yung taga Luzon. Kaya magandang umaga po, Chairman Greco Bellica po ng release po ng Dugong Katinang Samahan and former Chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission. Sabi ko kahapon, si Senator Marcoleta, parang PACC, masyadong ginalingan, dinamay pati din ng Congress, ayun, una ding in-abolish. But anyway, I am here because I love my country and I love the future. I want a better future for my children. Hindi na rin sa galit. Kung tayo magkasama-sama, hindi na yung sa galit. Hindi na sa pag-ibig sa ating bayan. Correct. Wala ko tayong patutunguhan ng ganito. Ang politiko are unrestrained. Ang nag-iimbestiga ang dapat imbestigahan. Yung mga narinig natin kahapon kay Diskaya, alam naman natin lahat yun eh. Correct. Wala lang magsalita. Walang nagbabanggit. Natatakot magsalita. Alam na natin na kumukomisyon ang mga congressman, kahit hindi lahat. Alam na natin na kumukomisyon ang DPWH at ang mga implementing agencies. Alam na natin ang mga contractor kumikita. Alam natin, narinig lang natin. We were just waiting to see on TV in the Senate the entire complete triangle of the corruption and syndicated activity in government. Finally, si Diskaya, salita na. Kahapon. She can lie, yes. She can also tell the truth. Correct. Pero ang gusto nating malaman, at this point, ano ba talaga ang totoo? Diba? Sino ang maghahanap ng katotohanan? Dahil kahapon nandun si Toby Chanco, congressman, insider,
corroborating his evidences and his statements with the statements of Diskaya. Andun din ang DPWH. Uma-agree sa lahat ng sinasabi nila na mayroong mga anomalya. Ano pa? All we need to do right now, kaya po, sa akin, saan tayo pupunta? Now, to give chance to the congressmen and to the officials who were mentioned, I think delicadeza for them to at least take a leave of absence and give a report or give out to the media a 10-year salary. 10 taon salary nila, give it to the media para ma-examine natin and then sign a waiver of their bank accounts para mapatunayan lang natin na hindi talaga sila nagpayaman sa kanilang pwesto. And then legally ask the ombudsman to do an impartial probe on them. And then, sali tayo sa People's Congress. Lahat ng Pilipino, sali tayo, pag-usapan natin, pag nakita na nito, pag nakita na po natin kung ano talaga nangyari, papayag ba tayo na araw-araw na lang tayong sampalin ng mga opisyal na nagnanakaw ng pera ng bayan at kinabukasan ng ating bansa? Sinasampal tayo araw-araw na nananatili sila dyan at nagtatago. Can you imagine what they did today? After the revelation of Diskaya, they now formed their own investigating committee, yung Infracom. Sila ang nasasakdal. Pero saan mo sila isasampay? Ibig sabihin po, these are powers that we really have to work on reducing from government. That this will not stop. Patay na tayo, ganito pa rin to pag hindi na bago. Mga anak natin will inherit the same thing. That's why I am here today to add my voice to the many voices of the people protesting. Thank you very much. Kailan natin mapanood itong mga ganito, mga abogado talaga, ito na, mga kargado. Tuloy natin, pakinggan naman natin. Siyempre, meron din nagre-representa sa mga kababaihan. Mamaganda po ito talaga. Yari kang iwiim ka. Ito, pakinggan natin. Ilang. Uy. Ayaw mapli, ha? Ayan. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si former Undersecretary Astra Pimentel Naig. Para sa aming mga kababaihan, napakahalaga ang usaping ito kasi nga, based doon sa mga testimonya and based sa mga pag-aaral natin, the money that goes to corruption is around 30%, di ba? Of the whole total budget. So in the past 3 years, ipagpalagay natin, approximate, that's 5.5 trillion pesos na napunta sa corruption. And i-convert mo ito, kung ibibigay ito sa bawat mamamayang Pilipino, more or less meron kang 235,000 pesos per person in the past 3 years. So walang pulubing Pilipino kung tutuusin, kung ito ay pinamigay sa tao. This is only what's going to the corruption, yung 30%. So, imaginein mo, di ba, kada mamamayang Pilipino, kada pamilya, meron kang 235,000. That's a big help and that's already puhunan para sa negosyo ng bawat mamamayang Pilipino. And kung hindi natin ito puputulin, kasi sobra yung insertions. Ako, I would like to call also the attention of DBM because DBM plays a very important role in the budget. Kasi kung tutuusin, bago yan pipirmahan ng Presidente, right after House of Representatives and Senate, transmit it to the, through the PLLO. And by the way, siguro hindi alam lang lahat ng mga kababayan natin that the administration right now removed the office of the PLLO or the Presidential Legislative Liaison Office. I was Assistant Secretary in 2016 to early of 2018 ng PLLO. Napakalaki po ng role ng PLLO in ushering the laws, even the budget. So, yung nangyari ngayon, pagbalik ng kaya ako, Amina Pangandaman, maganda naman yung niya, pero if anti-corruption ang DBM, they are the ones who should have raised the red flag to the President na napakalaki ng mga insertions, napakalaki ng difference ng NEP at ng GAA. But we never heard the DBM said it, na
inanunsyo niya o Pinupuna. kaya sila na tungkol dito sa budget na to. And right now, since the PLLO is already under the Office of the Executive Secretary, hindi ba masyadong yung control ng ng legislative agenda, even the LEDAC, it's supposed to be the one, kasi ang LEDAC, that's the Legislative Executive Development Advisory Council, sila dapat yung nagtatahi ng mga pagkukulang. And hindi yata ito nagamit ng maayos under this administration. So, Correct. napakalaki ng pwedeng magawa at pwedeng hindi mangyari, di ba? So right now, I am calling for the attention of DBM. You have a big role in safeguarding the budget of the country. Kasi kayo ang nagbibigay dapat ng advice sa presidente na, uy, wag mong pirmahan yung budget na yan. Maraming discrepancies dyan. Marami akong nakikitang pero kung hindi naman ito ginawa ng DBM, yung sinasabi natin complete staff work, before allowing the president to sign the GAA, napakaliit ng problema natin. And this is the time that we should raise up kasi as a woman, a fellow woman of Sec Pangandaman, I'm calling her attention on that matter kasi napakalaki ng role ng DBM. Even the releases, alam mo that these are insertions and there are ang DBM ang nagbibigay ng release ng mga pondong ito. So, from top to bottom, hindi ito problema lamang ng Kongreso, kung problema ito ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. Because even the secretaries who are in charge of implementing the project, that's why I'm very appreciative kay Pangulong Duterte kasi sa panahon niya talaga pong nakatutok yan and very, very keen ang kanyang team in reviewing any document that he has to sign. And aside from that, siya mismo ay nagbabasa. Alam mo yun, hindi niya pinapabayaan na ang dokumento ay hindi mabasa. Si BBM nagbabasa din, puyat na puyat nga, budlat ng mata. Kaya sa kakabasa niya, hindi niya nakita may blanco, nagpirma din siya. Hungha nga Yun ang nangyayari dapat talaga managot ang Department of Management. Hindi DBM, hindi lang DBM, lahat. Mga DPWH, lahat kayo, pangkulong. Sama mo na yung panggulo. Sama mo na si Bake. Ito, pakinggan natin yung init na si Ka-Eric muli, pakinggan natin. Hindi, iba pala si Attorney Alvarez. Ito po si Bebot Alvarez, civilian ang inyong lingkod. Magandang tanghali na po, bayan. Sa oras na ito, marami na po tayong nalalaman tungkol sa korupsyon na nagaganap sa administrasyon na ito. At dahil dito, taos-puso po ako nagpapasalamat sa ating former chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senador Rodante Marcoleta. Suportahan po natin siya at tulungan sa laban na inumpisahan ni Senador Rodante Marcoleta. Mga kababayan, sa oras na ito ay marami na po tayong naririnig ng mga salita. Hindi naman pwede puro dada na lang tayo. Panahon na para kumilos. Correct. At magkaisa. Thank you. Hindi lang po ang DBM ang nag-a-advise kay Marcos. Tingnan lang, kailangan po natin magkaisa, huwag yung puro dada. Sana magkaisa nga para iisa yung direksyon. Kasi kung kanya-kanya po tayo ng direksyon, hindi po tayo makakarating sa patutunguhan, paruruunan. Kailangan po iisa ang sagwan, kailangan magkaintindihan. Yung mga differences, kalimutan mo muna. Huwag mo na, maganda nga ho yung sinasabi ni kasama natin sa Birada Aguila, ka-PL Nakalimutan mo na yung political color. Yung dilawan ka, pinklawan ka, kalimutan mo muna yan. Magkaisa muna tayo. Walang kulay-kulay. Iisa man ang hangarin natin matapos itong korupsyon sa gobyerno ni Bangag. Ang problema, hindi mo talaga masabihan ng ganun. Yung mga pinklawan, dilawan. May sariling mundo ang mga bugok. Alam nyo po kung sino na lang ay inaasahan natin, tayo. Tayo mga Duterte diehard supporters, magkaisa tayo.
Wala na dapat, wala nang didiis dapat, wala nang kulay-kulay ba? Basta ikaw ay Pilipino, kasama ka dito sa panawagan nila. Kasama tayo dito sa rally nila. Kasi iisa man ang ating bansa, iisa ang ating lahi, tayo ay Pilipino. Pakinggan natin si Ka-Eric. Even the Vice President told him so. Na ang sindikato sa budget ay si Romualdez at si Saldico. Several times over when the alliance was still alive. Ang problema ni Marcos, hindi siya nakikinig. Dahil dalawang bagay yun. Kinokonsinti niya dahil nakikinabang siya o bahagi siya ng buong plano. With your respect kay Undersecretary Astra Naik, no matter how many times you will advise a person kung involved siya from the very start sa arkitekto ng krimen, walang mangyayari yun. Mahirap gisingin ang taong nagtutulog-tulugan. Pero mas mahirap po gisingin ang taong talagang siya ay bahagi ng buong sindikato at krimen. Because Marcos has been told several times over, hindi lang po ng DBM. At pangalawa, malinaw pong binanggit ni former President Duterte. Ang budget sa 2025, pinakasindikato na budget, with more than 28 items na blanco, 13 pages of the GAA published. Ang may mga blanco, 241 billion pesos. Anong sagot nila ni Bersamin? Mga kulukoy. Ang sagot nila, rumor mongering ang ginagawa ni Duterte, fake news. Ibig sabihin po, hindi nagkulang ang taong bayan and even the representative leaders of the people na siya ay abisuhan. From the very start po, kung mayroong dapat mangyari dito, palalayasin dapat si Marcos at kasama si Romualdez at papanagutin sila. In what way? People power is one option. Mapayapa, ngunit matuwid at may paninindigan, hindi natatakot. Hindi tayo manggugulo. Hindi tayo magwawasak ng mga properties. But let the people call out on the street. If it will force the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police to declare a withdrawal of support to the Commander-in-Chief, so be it. Sapagkat may mga abogado dito, hindi yan illegal. For the for the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police to stand by the people is not mutiny, is not kudita. It is their obligation according to Article 2, Section 3 of the Constitution. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not also representing now the interests of the people. They deserve to be kicked out from office. That should be done by the people in a people power. Pero may kabyat po yan. Dahil na-failed ang People Power 1 and People Power 2. Dahil hindi natuloy ang people's agenda in good governance. Yun ang babantayan po namin, kaya kami nandito. We want the people to take to the streets, not to topple the government, yet, but to demand three things muna. Three things. Number one, that the House of Representatives cleanse itself by electing a new speaker. Dahil tainted na po ang leadership ng ating speaker. Cleanse itself and redeem its credibility before the eyes of the people. Number two, let us appeal to the new Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Ping Lacson, to continue the work of Senator Marcoleta. Let the hammer fall where it may. Number three, yung Truth Commission ni Pangulong Marcos, lagdaan na niya, sabi, ready na daw eh. Para malaman natin yung sincerity ng Pangulo, o ito talaga ay independent, no nonsense, and aim towards attaining the truth. Yun muna po ang tatlong itidemand namin, and we will demand that by a show of force on the streets. On the streets, para makita nila, the people are fed up. The people are feedback. Tuta, pinangalanan ni Ka-Eric, sindikato sa budget, Saldico at Romualdez. Maliwanag po yan. Dapat tumakalos o itong magpinsan na itong magkaibigan. Tatlo po yung gusto nila, palitan si Romualdez sa pagka-speaker. Mukhang mapalitan na nga po kasi umuugong na po ngayon. Pangalawa, yung yung Truth Commission. Tsaka yung Senate Blue Ribbon Committee. Kailangan ipagpatuloy ni Boy Siminto. Ang nasimulan ni Senador Marcoleta, putya malabo eh. Kasi nakikita ko kanina, nakapress ko ni Boy Siminto ang direksyon si Joel Villanueva, si Jinggoy, si Escudero, yun yung puntarya nila eh. Yun yung utos ni Tambaloslos eh. Birahin. Ito yung sinasabi ni Attorney Jimmy Bundok, diversionary tactics na ginagawa ho nila.
natutumbok na si Tambaloslo, so ngayon gumagawa ng hakbang, ipahid dito sa kay pahid mo kay Joel Villanueva, ipahid mo dito kay Jinggoy, ipahid mo dito kay Chis Escudero, para mabaling ang atensyon ng mga Pilipino doon sa mga personalidad na yun. Ang tunay na tinutumbok natin yan, Romualdez, Tambaloslos. Yan yung tinutumbok natin ngayon. So ito mga kabisdak, kailan ba ang mga rally na yan? Marami po akong nakikita sa social media na panawagan na rally. Unahin muna natin itong Maisog, no? Ay sige, kay Eric muna. Si Eric, nanawagan din po siya ng rally. Bukas po sila. Ay, sorry, hindi natin naayos ito. Ayan, panawagan ng pagkakaisa sa pagtindig. Black Friday People's Protest. Ayan, ibangon ng dangal sa bansang Pilipinas. Marcos at Romualdez palayasin. Ayan. EDSA Sarain, September 12, 2025, alas 11 ng umaga. Dalawa pala, no? Merong sa umaga, alas 11, at meron din sa hapon. Alas 6 naman ng gabi. So, ibig sabihin, magpapahinga ho sila. O, siguro ilang oras alas 11. Tapos, babalik muli sa hapon, alas 6. So, yun yung schedule nila ni Ka-Eric. So, galit na galit. Black Friday People's Protest. So, mukhang ito yung pasiuna ngayon. Tapos meron din pong panawagan sa iyan ay bukas. Meron din naman panawagan sa 13. Ay sorry, hindi na ayos. Maisog naman po, no? Meron silang panawagan sa 13. Ito namang grupo ni Attorney Vic Rodriguez. Sana magkaisa para marami. Iisa lang ang atin namang tungkulin at direksyon. Isa lang naman ang pakay natin. Magkaisa na lang. Basahin ko lang yung sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, a call to unite against corruption and abuse. Hakbang ng Maisog is calling all patriotic Filipino to come together regardless of political orientation, color, belief, or affiliation, and support all action to put an end the massive corruption and looting of public funds. We are all gravely suffering from the hands of Marcos administration. Maisog had advocated for transparency, accountability, peace, and security since March 2024 with former President Rodrigo Roa Duterte. While it is arduous journey in the road of graft-free country is still far from reality. We are now seeing and witnessing a silver lining with more Filipinos coming together for a noble cause much bigger than each one of us. To save Philippines from corruption, it is the time to let our collective voices be heard. We therefore support the call for a peaceful rally on Saturday, September 13, 2025 at the EDSA Shrine and encourage the Filipino people to go out and be counted. We will not stop until the dark forces that lord over and oppress our people will be held accountable for the sufferings they have inflicted on our people. So ito, sa September 30 naman Sabado, Biyernes, Ka-Eric, Sabado na to, September 13. Tama, September 13. Tama, September 13. Sabado po, bukas. September 13, Sabado. Tama. EDSA Shrine po, pareho po, yung kanilang venue. So, ang oras dito sa kay Attorney Vic Rodriguez, teka lang, ano bang oras? Nabanggit ba natin? Mukhang walang nakalagay na oras So, ibig sabihin, kung walang nakalagay na oras, di umaga pa lang. So, malamang gabi rin naman karamihan mag-program, gabi. So, September 13, Sabado, baka maaga rin sila. Nandyan na, mapupuno na po yung EDSA Shrine. Dapat magkaisa, sama-sama. Pareho naman ang ating pananawagan. Dapat iisa ang ating direksyon. Dapat iisa ang ating ginagawa para mas maganda. Kaya nga, unite. Pagkakaisa, united tayong lahat.
sa ating pakikipaglaban. Again ha, hindi naman po ito masama. Wala naman pong ipinagbabawal sa ating saligang batas. Ihayag po natin yung freedom of expression at freedom of speech sa bansang demokrasya. Hindi po pwede mga kaliwa lang nakikita natin yung mga piking panawagan nila, bulok na sistema na matagal na pong ginagawa nila para lamang magkapira. Ito, individual, volunteer po tayo, sama-sama po tayo para sa bayan. So ngayon, meron din naman pong naunawagan, September 21. Grabe, mapupuno na talaga ng mga panawagan itong EDSA People Wear pa. O ito, EDSA Shrine din. Aray, sorry, hindi ko rin naayos, no? EDSA Shrine rin po ito, mga kabisdak. Ito naman ay kay Miss Vivian Velez. Sabi niya, isang galaw, isang bansa, laban sa korupsyon. People Power Monument, EDSA, September 21, 2025, alauna. Ito may talaga siya, may oras. September 21 po ito, EDSA People Power Monument, alauna po. So, iba rin po yung EDSA Shrine, no, 'di ba? Iba yung EDSA Shrine, iba rin po yung EDSA People Power Monument. Ito, EDSA People Power Monument man eh. Kaila ka Eric at saka sa Maisog. Teka lang, sa Maisog, tingnan natin sa Maisog. Sa Maisog, EDSA Shrine, okay? Kay ka Eric, Maisog, EDSA Shrine pareho. Bukas na po yung kay ka Eric sa Maisog sa Sabado. Ito naman sa grupo ni Miss Vivian, EDSA People Power Monument. So September 21, medyo unahan po ito. Ay, diba, unahan ng EDSA Shrine, EDSA People Power Monument. Sa lahat po ng mga gustong makilahok, sa lahat po ng gustong sumama, nariyan po ang impormasyon. Mga kababayan ko, lumabas po tayo. Ipalabas po natin ang ating naramdaman. Nain nga po kay Atty. Ferdinand Paz, magalit ka, sira ulong Pilipino, pag hindi ka nagagalit sa ginagawa ng gobyernong Marcos sa paglilima sa kaban ng bayan, dapat nawakasan na ang kanilang kahibangan. Iparamdam natin sa kanila na hindi madadala yung pagbibilat nila sa atin. Dahil tunay po tayong nagmamahal sa bayan. Yung mga komunistang aktivista nagrally yan, puro pautot lamang yan, bayad yan ni Martin Romualdez. Mabuhay po tayo mga Pilipino, kita-kits po tayo sa mga schedule na yan. Mabuhay po tayo, Bisdak Pilipinas. Laban po tayo para sa bayan sa katotohanan. Magandang gabi. God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan.
ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.